Tristan? Nahinto siya sa pagsasalita nang biglang pumulupot si Julia sa braso niya, tsaka matamis na umiti kay Isabel. Nagkabalikan na kami. Napatanga siya sa tinula nito at saka bumaling sa dalaga na walang emosyong nakatitig sa kanya, tsaka nagbaba ng tingin sa nakapulupot itong kamay. Nakita niya ang isang emosyon sa mga mata ni Isabel na kaagad din namang nawala. Tumango ang dalaga. Good for you. Sambit ito at saka lumapit sa anak niya na nakahiga sa kama. Parang may humaplo sa puso niya ng halikan si Isabel sa noon ng bata. Mabuti na rin yon, at least ngayon, nalaki na si Francesca na may buong pamilya. Wika nito at saka lumapit sa monitor. Sa lubong ang kilin ni Tristan habang pinagmamasa ng dalaga sa ginagawa nito. At nang matapos to'y naglakad to palabas nang hindi man lamang humaharang sa daraanan. Tinapunan ng kahit isang tingin. Kaagad niyang sinundan ang dalaga palabas ng private room. Mabilis ang bawat hakbang ng dalaga, dahilan para mas bilisan pa niya. Na makalapit siya rito, kagad siyang humarang sa daraanan, dahilan para huminto ito sa paglalakad. Pamimigay mo na kami? Tanong niya habang humahangos. Namamanghang tumingin naman sa kanyang dalaga, tsaka ito napakurap. Bakit? Pag-aari ko ba kayo para paangkinin ko? Hindi. Ayun naman pala eh. Pigil sa kanya ng dalaga. Hindi ko kayo pag-aari para angkinin at ipamigay. Una sa lahat, wala namang tayo. Pangalawa, nagpapanggap lang naman ako bilang naning ng anak mo. Pangatlo, nasa lubang tunay na ina ni Francesca at mukhang magkakabalikan naman na kayo. Anito at saka mapaklang tumawa. Ano bang kailangan mo sa akin? Buo naman na kayo. Pagising ni Francesca, may iyaharap ka na sa kanya, ang tunay niyang ina. Lumipat siya sa dalaga at mahigpit tong niyakap. I wanted to be her mother, Isabel. Bulong niya dito habang nakasubsob ang ulo niya sa leeg nito. Kusa na naglaglagan ng luha niya na tumama sa balat ng dalaga. Sometimes you cannot always get what you want. Anito at saka inles sa mga kamay ni Tristan na nakayakap at bahagyang lumayo sa kanya. Isipin mo kung ano makakabuti para sa anak mo. Don't be selfish, Tristan. Ngayon mo na gawin ang tama para sa anak mo. Gustuin ko bang gampanan ng pagiging ina ni Francesca, hindi yun po pwede. Dagdag ng dalaga, tsaka ito siya nito nilampasan. Wala siya nagawa kundi ang pagmasdan lamang ang papalayong bulto ng dalaga. Ang mga luha niya wala pa ring patid sa pagdulo. Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Imbes sumigaw, malakas niyang pinagsusuntok ang pader. Hindi niya titigilan hanggat hindi siya nasasaktan. Habang naglalakad si Isabel sa hallway, lihim niyang sinusuway ang sarili na huwag umiyak. Pilit niyang iniuurong ang nakaambang pagtulo ng kanyang mga luha. Halos wala siyang makita sa sobrang labo ng paningin. Kaagad siyang nagtungo sa comfort room para punasan ang luha niya. Baka kasi makita ng iba at pagtawanan siya. Kilala nga naman kasi siya ng iba na hindi siya iyakin. Sometimes you can't always get what you want. Yon ang salitang binitawan ng kanyang lolo na mga panahong pinagdarasal niyang sana bumalik sa kanila ang kanyang ama. Ang araw din yon ang araw na natuto siyang wag idepende ang kasiyahan sa iba. Just let go. Let go of how you thought your life should be and embrace that life that is trying to work its way into your consciousness. Siguro kapalaran na talaga niyang hindi maging masaya. Binuhay siya ng Diyos para mapag-isa pero bakit ang sakit tanggapin? Para may sumasakal sa kanya sa katotohanang ibang babaeng makakasama ng binata. Parang ayaw tanggapin ng puso niya. Kanina na makita niyang nakapulupot ang kamay ni Julia sa braso ni Tristan. Gusto niya tong sugurin at sabunutan. Pero ano nga ba ang karapatan niya? Hindi naman sila ni Tristan at di naman siya yung tipo ng babaeng nananakit lang dahil sa hinawakan ng isang babae ang lalaki na gugustuhan niya. Kahit kumukulo ng dugo niya, pinilit niyang maging kalmado. Di niya nagawang magtagal dahil ayaw niyang makita ang dalawa. Good for you? She snorted. Why do I sound so bitter? Tanong niya sa sarili at nakatingin sa reflection niya sa salamin. You shouldn't have. Be strong, Isabel. Hindi ka ganito dati. Dapat maging masaya ka kasi ngayon, babalik na sa dati ang takbo ng buhay mo. No responsibility. Aniya at saka nagugas ng kamay. Huminga siya ng malalim, saka kumuha ng tissue upang punasan ang basa niyang mukha. And at that moment, inayos niya na ang sarili. Tinanggal niya ang lahat ng emosyon sa mukha at binilik sa dati. That's better. Doktora, narito na po si Dr. Aaron. Imporma sa kanya ng sekretarya. Sige, papasukin mo. Sumandal siya sa swivel chair habang hinihintay na muling bumukas ang pinto at hindi naman nagtagal at tinuwa ang kanyang kakambal na mukhang pinagsaka ng langit at lupa sa itsura. May dala itong folder.
Napangisi siya habang pinakatitigan ang kambal. Mas grabe pa sa akin ang itsura mo ah. Tudyo niya rito at saka siya nagbaba ng tingin sa hawak nito. Is that the test? Tumangula ang kapatid at nilapag nito ang lab result ng bata. Kaagad niyang binuksan at binasa iyon. Kasi simula pa lang niyang basahin, halos takasan na siya ng lakas. Nagangat siya ng tingin sa kapatid. Hinuhuli niyang mailap na tingin ito. Kailan pang test na to? Matalim ang bawat salitang binibitawan niya sa kapatid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, pero nandun pa rin ang pangamba para sa bata. Aaron! Sigaw niya sa kapatid nang hindi ito magsalita. Answer me. Damn it! It's been 2 days since we run that test. Sagot nito habang sinasalubong ang nanlilisik niyang tingin. We cannot do surgery to her. It is too risky. Bakit ngayon mo lang sinabi? Di niya na napigilang magtaas ng boses sa kapatid. Bakit ka naging pabaya sa trabaho mo? Why didn't you tell them? It is not my job, is it? It is your job. Silang dalawa ay nagpapataasan na ng boses. Kaagad niyang napunang tensyong na magitan sa kanilang magkapatid, kaya marin niyang pinikit ang kanyang mga mata. Tsaka malalim na bumuntong hininga. Call them here. Kailangan ko silang kausapin. Utos niya sa kapatid na kaagad namang sumunod. Muli, binasa niya nakasulat. Paulit-ulit hanggang sa mamemorya niya ang buong nakasulat. Napamurat na papapikit siya sa tuwing dumadapong tingin niya sa ibang masaselang nakasulat. Nakakapanghina ang bawat salitang nababasa niya. Ilang minuto lang ang binilang nila nang bumukas ang pinto at muling niluwan nitong kapatid si Aaron at kasunod ang buong pamilya de la Vega kasama ng mga Salvador. Kanina pa niya inihanda ang sarili sa posibilidad na kasama na ang ama niya sa darating. Kaya naman bago pa ito makapasok ay tinago na niya ang lahat ng emosyon sa mukha niya. Ipinatatawag mo raw kami, Isabel? Wika ng ina ni Tristan sa kanya. Meron ka bang mahalagang sasabihin? Inintay pa muna niyang makaupo ang mga ito sa visitor's chair bago niya sabihin ang gustong sabihin. Magsasalita na sana siya nang bigla, lumapit si Tristan. Tsaka siya hinila patayo at umupo ito sa kanyang civil chair at muli, hinila siya paupo sa kandungan at yumakap sa bewang niya. Napakurap at napatanga na lang siya sa biglaang ginawa nito. Biglang kumabog ng malakas ang puso niya nang halikan ni Tristan ang batok niya, tsaka nito sinubsob ang mukha sa likuran niya na nakadagdag ng kakaibang kiliti sa kanya. Yung pakiramdam na nagsiping sila, lahat ng mga naroon nagulat sa ginawa ng binata. Maging si Julie nagulat pero hindi lang ang masamang tingin nito sa kanya, nalihim niyang kinatuwa. 1 point for Julia and 1 point for Isabel. Gusto niyang isatinig ang mga salitang iyon pero ayaw naman talaga niya ng gulo. Ayaw niya makipag-away kay Julia kaya't sinabi niya na lamang sa isipan niya. Hindi pa niya nakalimutan ang sinabi nito kanina sa loob ng private room. Nalatang iniilis lang siya nito kanina. Pero bakit? Don't tell me may gusto ka na naman kay Tristan. Bulong niya sa isip pero pilit niya yung pinapaintindi kay Julia sa pamamagitan ng tingin. O baka naman gagamitin mo na naman siya. Hindi ba niya alam kung nakuha ba nito ang ibig niyang ipahiwatig dahil naningkit ang mga mata nito sa kanya? Ano nga palang sasabihin mo, Apo? Ang lolo Isidro niya ang bumasag sa katahimikang namutawi sa kanila. Bumaling siya rito at pinakatitigan. 15 taon na pala niyang di nakikita ang lolo niya. Kaya naman halos hindi niya na ito mamukhaan. Dumami ang kulubot nito sa mukha at sa katawan. At kulay puti na ang buhok. Noon wala pa itong tungkod pero ngayon meron na. Bumuntong hininga pa muna siya bago nagsalita. Pero bubuka ang bibig niya pero titiklop ulit. Hindi niya masabi ang gustong sabihin sa kanila. Hindi niya alam kung bakit wala siyang lakas ng loob para sabihin yon. Samantalang noon naman ay kayang-kaya niya. Wala siyang pakialam kung masaktan ng pamilya ng pasyenteng babalitaan niya na may taning ng buhay. Pero sa kaso ni Francesca na hindi naman taning pero malalang sakit, napakahirap ibalita sa pamilya. Isabel? Your daughter is in a state of coma. Agad niyang sagot na magsalita si Tristan. Nanlumo siya nang biglang bitawan ni Tristan ang bewang niya, pero ang mukha nito ay nakasubsob pa rin ang ulo nito sa likuran niya. Seizure can be the cause of her coma. Bakit ngayon niyo lang sinabi? Galit na tanong ni Julia. We have been waiting for 2 days for the result to come out. Pagtataas ng boses nito sa kanya. Gayunpaman itinanggap niya na ito. Anong klaseng doktor ka? Akala ko ba pasyenteng iniisip mo? Pera lang naman kasi ata ang mahalaga sa inyo eh. Anong klaseng ina ka? Balik niya lang na rito para matigilan ito. Tingin mo mas mabuti ka pa sa akin? Ngayon, masasabi kong may pinagbanahan ka. Nakangising saad niya rito.
Isang pagkakamali lang ang ginagawa ko pero grabing pang insulto na ang natanggap ko mula sa'yo. Bakit? Madali bang trabaho ko? Akala mo napakadali para sa akin ibalita sa inyo to? Hindi para sa akin, lalo na kay Francesca. Well, tell you what, sister. I'm her mother. Saan nito sa kanya habang nakangisi? Doon pa lang wala ka ng karapatan. You better know your place, and you better shut your mouth before I throw all of my trash inside your mouth. Di niya na napigilan ng mapasigaw. Kalmado naman siya pero sinasagad talaga ng taong kaharap niya ang presensya niya. Don't push me to my limit, Julia. Baka nakakalimutan mo. Tinatapakan mong ospital na pagmamayari ng pamilya ko. Enough, Isabel. Suway ni Aaron sa kanya, pero siya naman itong di natinag. Ang matalim na tingin niya ay sinalubong din ng matalim na tingin ni Julia. Napuno ng tensyon ang buong opisina ni Isabel. Tama nga ang sabi ni Cassie. Wika nito. You're mean. She chuckled. If you're nice to me, then I'll be nice to you. But if you are a bitch to me, I will be your worst fucking nightmare, okay? Magsasalita sana si Julia, pero tumikim ang lolo Isideo niya dahilan para matahimik to. Saan nanggagaling ang usapang to? Sa anak mo pa ba, Julia? O namimersonal ka na? Lolo, we came here for your daughter. Matalim na wika ng matanda. Kahit galit kami sa'yo dahil tinago mo sa amin ang tungkol rito, sinantabi namin para sa anak mo. I'm sorry, Lolo. Umingos ng lolo niya at saka bumaling sa kanya. Continue. I wanna know everything. Lahat-lahat ng tungkol sa sakit ng bata. Tumango siya. Juvenile Pilocytic Astrocytoma, short for JPA. Panimula niya at saka pinakita ang x-ray ni Francesca sa mga ito. JPA is a rare childhood brain tumor. In most cases, the tumor is benign, meaning it's not harmless. Pero sa kaso ni Francesca, naramdaman niya ang muli paghapat ng yakap na Tristan sa kanya na halos mahirapan na siyang makahinga. Pero ininda niya yon dahil naintindihan niya ang binata. Bumaling siya sa mga kaharap at makikita sa mga mukha nito na wala pa nga itong naiintindihan sa sinasabi niya. JPA was supposed to be a low-grade tumor. They rarely upgrade and become malignant. English, please? Sambit ni Tristan mula sa likuran niya. She heaved a sigh. It became malignant, Tristan. Naramdaman niya ang pagbagsak ng balikat ni Tristan, ang pagtiim ng bagang nito at ang matunog nitong pagsinghot, tanda na umiiyak na ito. JPA, Grade 3 and Grade 4. Astrocytomas are malignant and may be referred to a high-grade astrocytomas. English, Isabel? Muli ang pigil nito sa kanya. Hindi ako doktor at wala akong maintindihan sa sinasabi mo. It's already a cancer, Tristan. Sagot niya. Kaya ko siyang operahan, I can do it, but she is in coma, which is hard for me to perform an urgent operation. Una sa lahat, she's so young. Mahina ang katawan at may problema pa sa baga niya. Bumaba din ang platelet niya, mahina ang immune system niya. Baka hindi niya kayanin ng mga gamot na ipapainom namin sa kanya. And I cannot take that risk. Lahat ng naroon hindi nakapagsalita. Lahat pilit sinasaksak sa utak ang mga sinabi niya. Pero hindi sa mga itong isip niya kundi sa binata na nasa likuran niya at nakayakap sa kanya. Bilang isang ama at tumaguyod sa anak. Masakit para ditong marinig ang mga sinasabi niya. Naramdaman niya ang sakit na nararamdaman ng binata. Napamahal na sa kanya ang bata. Are you okay now? Lakas loob na tanong na Isabel sa binata na hanggang ngayon nakayakap pa rin sa kanya. Kalahating oras silang nasa ganong sitwasyon. Nakalis ng lahat, nakapagtanghalian na, pero silang dalawa ganon pa rin. At di siya pasensodong tao para manatili sila sa ganong sitwasyon. Nakakangalay sa pangupo niya at nakakailang na rin, lalo na nga't iba ang nararamdaman niya. Tristan, galit ka ba sa akin? Kumunot ang noon niya sa tanong nito. Bakit mo naman nasabi ang bagay na yan? I don't know. You tell me. Hindi. Tipid na sagot na rito. Di naman talaga siya galit sa binata. Iniiwasan lang niya ito. Kung ganon, pwede ba ako magtanong? Nagtatanong ka na, di ba? She chuckled. Ask away. Kung liligawan ba kita, magpapaligaw ka? Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata nang malakas at tumibok ang puso niya. Nabigla siya sa mga sinasabi nito sa kanya. Hindi niya tuloy alam kung anong isasagot niya sa binata. I told you not to be selfish, diba? Oh, natatawang sambit nito. Kapag magaling na si Francesca, pwede na ba? Paano kung di siya gumaling? Yun ang gusto niyang itanong sa binata. Liligawan mo pa rin ba ako? Do you want to eat? Pag-iiba niya na lang sa usapan. I'm hungry.
He groaned. I want to spend some time with you, he said huskily. Tsaka biglaan naglakbay ang mga kamay nito patungo sa dibdib niya na ikinagulat niya. Kagad niyang tinampal ang kamay ng binata. Huwag mong dalhin ang kalibugan mo dito. Singhal niya sa binata at saka tumayo at saka pinandilata ng binata. Kung kanina ayos lang sa akin na kandungin mo ako sa harap ng maraming tao, pero hindi ako papayag dyan sa iniisip mo. He chuckled then smirked. Ano bang iniisip ko? Tanong ni Tristan. Ikaw lang naman ata nag-iisip hindi ako? Tumayo rin ako at naglakad patungong pinto. Akala niya aalis na ito pero nandaki ang kanyang mga mata nang biglang nilak nito ang pinto. Tristan! Sigaw niya sa binata at saka tumakbo patungo sa pinto para sana buksan ito pero napasinghap siya nang parang sakong binuhat siya ni Tristan. Tristan, put me down, you wench! Singhal niya rito habang pinagsusuntok ang likod ng binata. Di nakinig ang binata hanggang sa ipahiga siya nito sa mahabang sofa at kubabawan. Get off me! Say what? Nang aasar nitong tanong. I said get off me. Matiim siyang tinitigan ng binata. Kapag ko'y hinaplos ito ang kanyang pisngi. Can I? What? Kunot noong tanong niya. Can I make love with you here? Puno ng pagnanasang tanong ni Tristan sa kanya, kaya't sa nito hinalikan hanggang sa dumako ang labi nito sa tenga niya at bumulong. I want you. I want to hug you. I want to kiss you. I want to hold you in my arms and feel your breath inside of me. Feel your pulse throughout my veins. Feel every detail of your skin. I want to feel your body and I want my friend inside you. He said those words huskily. Ang mga kamay nito ay nagsisimula ng gumapang sa iba't ibang parte ng katawan niya, dahilan para mawala siya sa tamang pag-iisip. Nakakahibang ginagawa nito sa kanya. Kamay pa lang yun pero nasa kamunduhan na siya. Pikit mata niyang ninanamnam ang bawat sandali. Nawala sa isip niya na mali ang gagawin nila. Nawala sa isip niya kung ano ba ang tama at ang mali. Ang alam lang niya, trinidor na naman siya ng puso niya at gusto niya ang ginagawa ng binata sa kanya. I want to taste you. I want to own you. I want you. Every flaw, every weakness. Every little thing that is part of you. I want you. I want all of you. Hindi niya nagawang tugunan ng mga sinabi nito nang tuluyang sakupin ni Tristan ang labi niya. And just like that, she let go. She let him touch her. She make love with him. Natatawa at napapailing si Tristan nang hindi nawala sa isip niya ang ginawa nila ng dalaga sa opisina nito kanina. Sex on the sofa feels so good. Lalong-lalo na kung si Isabel ang kasama. Parang bubuyog na hanggang ngayon ay nadidinig niya ang bawat ungol at talinghing ng dalaga sa tuwing binabayo at tinitikman niya ito. Ang sarap lang pakinggan ang ungol nito. Bawat pagtawag ni Isabel sa pangalan niya, sa tuwing naglalabas-pasok siya sa babagkababae nito, parang musika sa kanyang pandinig. Sa alaalang iyon muling nanumbalik ang init ng kanyang katawan. Sumikip ang suot niyang pantalon nang mabuhay muli ang pagkaralaki niya na animoy naghahanap ng atensyon. Ipinilig niya ang ulo para naman iwakse sa isipan na nabubuhay niyang pagnanasa sa dalaga. Nilawagan niya ang kanyang kurbata dahil animo nagiinit ng kanyang katawan. Kanina bago niya iniwan ng dalaga na pag-usapan muna nila kung po pwede niya itong kapag magaling na si Francesca at napapayag naman niya ito kahit na pinilit na lamang niya. Natawa pa siya nang bigla na lang itong maglatag ng mga rules at isa sa mga rules na iyon huwag maglalapit kay Julia na pabor naman sa kanya. Kung di niya sinunod ang mga rules ni Isabel, ipapabarangay ko kayong dalawa. Muli, natawa na naman siya. Hindi mawala sa labi niya ang ngiti. May sakit ang anak mo. Biglang pukaw ni Julia sa kanya. Bumaling siya rito at napakunot ang noo na makita kung gaano kang talim ang tingin nito sa kanya. Pero nakukuha mo pang tumawa? Anong ginawa ninyo ni Isabel sa loob ng opisina? Sinamaan niya to ng tingin. None of your business. Malamig na sagot niya rito. Huwag mong panghimasukan ang buhay ko. Sa anak ko lang ikaw may karapatan pero sa akin, wala na. No, Tristan. Mariin itong sambit. Simula na makilala ko si Francesca at magkita tayong muli, pinangako ko sa sarili ko na aayusin ko ang nasirang relasyon nating dalawa. Too late for that. Walang ganang tugon niya. Pwedeng maayos ang relasyon natin, pero hanggang magkaibigan na lang tamang. Let's just co-parent and be with on our own lives. Hanggang doon na lamang ang kaya kong ibigay sa'yo. I only want for Francesca is to have a complete and happy family. Wika nito habang lumalamlam ang muka, nagpapaawa. Ganon ang pinakita nito sa kanya nung una niya itong makilala.
Pero hindi na siya magpapaloko pa rito. Alam niya kung anong kasinungalingan at katotohanan sa loob ng maamong mukha ni Julia. Don't give me that look, Julia. Tiimbagang nasambit nito. Hindi mo na magagamit sa akin ang bagay na yan. I now know better, and that is to never trust you again. Tumiimbagang din si Julia at nagtataray na nagtaas ng kilay. Francesca wants to have a complete family, Tristan. Yung may ina na tunay. Kaya mo bang ibigay iyon sa kanya? I can do that with Isabel. Agad na sagot niya rito. Tanggap ni Isabel ang bata. Gusto ni Francesca si Isabel. They have bond perfectly. Besides, she's a perfect fit for a good mother. Alam kong hindi niya magagawang iwan si Francesca. Julia smirked, then chuckled.